Hey everyone, so it's Dr. Cortez. So ngayong araw, we are going to critique one manuscript of one group, a manuscript of one group. I-critique natin, pero ito ay yung mga errors dito might be an error as well of the other group. So pakinggan nyo kasi it applies to all the groups. Mga i-critique natin dito, no? You check on your own manuscript kung ito ay applicable din sa inyo or you also have committed these types of errors. Okay, so later on guys, no, itong title, pagtapos na kayong mag-determine yung mga key phrases, keywords, pwede nang ikulay ito ng kulay black lahat. No? Ang reason bakit siya nakakulay ng different colors is for us to highlight yung mga mga keywords and key phrases sa kanilang mga titles. So for ease of identification, kinulayan natin sila para alam natin yung mga key phrases. Okay, and before I continue, request naman to all of you guys to subscribe sa aking channel. Pa-click yung subscribe button. Thank you. Okay, so that is the title of the manuscript. Actually, this one is a manuscript of group number 1. Okay, this so anong error nakikita natin dito? Sabi ko, you check well on your manuscript kasi may mga errors. Example ito. Hindi naman research and education ang ginagawa niya, di ba? Business research. Yung mga sample ko, hindi ini-edit, no? So you check on my samples. Those are only samples. It means kung may babaguhin nyo. So a business research. Okay. Presented the faculty of the Villagers Montessori College. So this one is okay naman. That is our school. And you check lang dito ha. This one should be ang font size ay 14. Ito lang yung font size sa inyong buong manuscript na naka 14. The rest are 12. Caps lock, inverted pyramid. Okay, so in partial fulfillment of the requirements for the degree Bachelor of Science in Business Administration. So anong major nyo? It can be marketing management, human resource management, operation, or financial management. Iba eh, hindi na-edit na itong part na to, hindi ina-edit eh. And by the name of the author and January 2025. Later on, palitan nito ng May 2025. And you check on the spacing. Kasi masyadong dikit. Dapat mayroong space dyan, no? And later on, you're going to correct this one into May 2025 kasi May ang inyong defense. And you write your chapter 1. Anong error dito? Walang... Pwede ba guys? Pwede ba? Tingnan mabuti yung mga sample ko. The minute that so bakit meron itong colon? Ito, group 1. Hindi ko alam kung iba sa inyo ay tinitir mga sample ko or talagang hindi nyo talaga alam. Pwede mo pa-check ang title ng chapter 1
Chapter 1 title. Lahat kayo, check nyo. Hindi ganito ang... Parang sayang mga sinasample kong binibigay, hindi rin sinusunod na. Problem. And di ko lang kung saan nakuha yung title lang to eh. Palagi yung sample ko, the problem in its background, ang title ng chapter 1. Hindi ko lang kung saan nakuha mga title niya, bakit ganun. May mga iba dyan na ano, na matin lang, walang alam sa research. Tingnan yung mga sample ko. Introduction, ito, basic. Elementary pa lang, tinuturo na sa inyo to. Ang paragraph, ang first sentence ng paragraph, ini-indent. Nag-high school ba kayo? Tumalo ako sa mga English lessons. Very basic to eh. First sentence, naka-indent. At ito, baka hindi to hindi naka-rephrase itong write-ups na to. Although it came from the internet, it came from social media or e-books or journals. Hindi ka nagre-rephrase ng mga kinaka-paste nyo. Dito ba ay naka-macro to micro? Sa example, pag sabing macro, you start globally, in Asian level, then Philippine level. That is macro to micro. Ang inyong title, The Sway of the Social Media. So you should be talking about those highlighted in colors na mga variables or construct. Yun ang ginagawa niyo dito sa ano. Hindi ko alam kung end spacing double space lang yan, ba't na kanina ka ganon? And once again, indented itong paragraph. Lahat na itong paragraph diyan, hindi naka-indent eh. May mga groups dyan, i-check nyo mga paragraphing nyo kung naka-indent ang first sentence. Basic naman yan eh. Ang unang sentence, indented. Ito, influencer marketing. So dito ba, ito ba naka-rephrase? Using Grammarly, Philbot. So ito naman, spacing, masyadong malaki spacing. Hindi naman nag-indent. At nasaan ang citation neto? Citation, okay. Sinong author nito? Journal. Sinong author ng journal na to? Author nilagay dito sa parenthesis. Pag citation kayo. Hindi naman naka-indent. So, pag kinaka-copy-paste kasi, hindi nire-rephrase dito. Hindi talaga sa ma-indent. So, very obvious. Copy-pasted. Pag pinaste dito, hindi siya naka-indent. Kasi pag sinulat nyo to guys, no? Pag sinulat nyo to, pag-grade talaga lang sulat na ito. And rephrase yan.
makikita yung hindi siya naka-indent eh. Ibig sabihin dito, kinapa-paste, nilagay dito. Kaya hindi na chine-check. So, hindi na rin na-check yung indention. O, sinong author neto? Sabi ko, auto nilagay dyan eh. Spacing. Tension. Wala ko nakikitang author dito ha. Citation niya, wala ko nakikitang author. Group number 1. Oh, Asian Institute. Kita niyo bang sample ko? Author and year ang nakalagay. Tension. Pag naka-red-jai, i-check nyo ha. Mga naka-red flag na yan, i-check nyo anong tamang spelling. Yan ba ay may dash? Author, sino? Group 1. Spacing. Indention. Author. Spacing. Tension. The background. If you will start a new subheading tulad nito, paragraph tapos subheading, pwede ba? You do the proper spacing. Tapos ito, tanggalin nyo na to kasi kaya nga nakaparenthesis yan, hindi yan kasama sa writings. Note ko lang yan. Reminder kung anong gagawin. Pero tatanggalin nyo tong first paragraph, di na tinanggal. The background of the study. O anong error dito? Yung kanilang paragraph hindi naka-justified, hindi pantay ang magkabilang gilid. Dito sa introduction, nakapantay naman mga gilid yun. But pagdating sa background of the study, hindi siya justified. Sabihin hindi nakapantay. Dali na magpantay, pipindit mo lang yan. Team error, wala kang intention. So saan ang ng paragraph na ito? The first paragraph. Second paragraph, tanggalin na rin yan. Tension. Tulad nito, o dito meron kayong auto nalagay, sa iba wala kang nilalagay. Ng comma dyan. Theoretical framework. Ba't ito naka-italic? Italic yan.
Yung theoretical. Proper spacing. Ba't may question mark to? Ba't ano to? Ba't ganito to? Yung nga to, ba't di makita? Use nyo nga to, group 1. Di kita yung pakasulat dyan. Okay mo mag-edit ng font size. So itong i-check ko is from group 1. Pero not necessarily mean na sila lang yung nakatutok dito. Kasi baka itong mga check ko sa kanila, ito rin yung mali nyo. Okay, pantay naman to. Parang yata gumawa dito. Pati yata pinagtutulungan tong magawa niya. Isa lang gumagawa nito. Ba't di nakikita yung mga errors? Tatlo na kayo. Pantay ito. Hating na ito. Group 1 ha. Pantay niyo yan. Pangitingnan. Ito. Ano naman to? May kulang na naman. Hindi na ko na kompleto. Meron ditong word na identify. Para saan to? Ito na mali mga ano. Invention. So hindi lang naka-justified. Theoretical framework. Pinaka-indent. Hindi nakapantay. Hindi naka-justified. No? Hindi naka-justified, hindi pantay. Feedback mechanism. Kaya nung magbaba na itong ano, feedback. Conceptual framework. Intention. Hindi naman naka-justify, hindi naman nakapantay. Intention. So bakit dalawang output? Ibang output nyo isa lang? O nakalagay sa class objective,
Last objective is to develop a guideline. Yan yung objective sa output box. Ito, guidelines for brands. Yan ang nakalagay. Output box. Yung 1, 2, 3. Ba't tatlo ba ang output nyo? Ba't tatlo to? Yan. Siya ang output nyo. Guidelines. Enhance guidelines. Yan yung feedback na yan. Baba nyo. Then, ang gusto nito. Tension. Hindi naman naka-justified. Justified, indented. Indented. Kung English lesson kayo, nagsusulat naman kayo ng paragraph. Pati ka nag-indention. Objectives, indented. So, at number 2 nakalagay dyan. At objective number 2. Ito lang yan, di ba? Kung bakit nakabold tong mga sulat. Hindi consistent, no? Pantay-pantay. Scope limitation. Hindi naman naka-justify, hindi pantay. So lahat ng mga groups dyan, itong kinikritikin ko ginagawa sa kanila, ito din yung kritikin ko sa inyo. Sample ko yung group 1, pero iba sa ito rin mga errors nyo, pare-paro ka ng errors. Tension. Significance of the study, intention. Yung sample ko naman naka-indent. Hindi ko alam kung magbabasa ba kayo o ano. Ito mo sample ko, ano.
Ano nito? Sample ko ba? Nakakolon ba yan? Tingnan nyo nga. Nakakolon or period? Tatlo na kayo eh. Hindi mo ma-check yung errors. Tuldok lang yan ha, hindi semicolon. Ito, pinaka-justified. Spacing. Research and future studies. Researchers. Definition of terms intended. Ang definition of terms, naka-paragraph format din yan. Bakit naka-bullet? Sample ba naka-bullet? Sample na nga, hindi mo tinitingnan. Yan o. Naka-paragraph format ba yan? So, ganun din, bakit naman naka-colon naman to? So, indent yung lahat to. Indented lahat yan. Indented, tapos hindi colon, period. So baguhin nyo lahat mga to. Colon, period. So lahat ng inyong mga terminology, ganun gawin nyo. Hindi ko na isa-isa yung mga to, oras. Diyan. Hanggang dito. Intended. Period. Intended. Period. Tapos lahat kayo, no? Lahat kayo, ha? We will start a new chapter.
Itong RRL niya kulang pa to ha. Kulang pa tong RRL. Dagdagan niyo pa to. Kulang pa binabasa niya. Pag bawat chapter, always start that in a new page. Chapter 2. Lahat ng grupo ha. Yung RRL niya kulang pa. So this is justified. Hindi naman pantay yung gitna. Hindi naman pantay magkabilang gilid. Hindi naman naka-indent. Walang citation. Kung citation nyo, ba't naka-italic to? Italic bang sample ko? So, lahat dapat naka-justified or pantay yung gilid. Pangit tingnan, no? Gilid hindi nakapantay. So, lahat to ipantay nyo. Indented, lahat ng paragraph, pare-parang error to. So, ganun gagawin nyo.